Halos 2 buwan matapos dalhin sa the Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte, naghain ng depensa ang kanyang kampo para ipabasura sa International Criminal Court ang kaso laban sa kanya. Ipinitisyon din nila na palayain na ang dating Pangulo. Sa naturang dokumento, iginiit ng kampo na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas matapos ang opisyal na pagkalas ng bansa sa Rome Statute noong 2019. Kaya hindi raw pwedeng magpatuloy sa kaso ang ICC dahil wala ng legal na batayan ang kaso. Si Vice President Sara Duterte tiwalang mababasura ang kaso laban sa kanyang ama. Ngayon ay nakalagay na officially sa ICC website yung pagbabasura ng kaso dahil sa kawalan ng jurisdiction ng ICC at sa immediate release ni Pangulong Duterte. Ayon naman sa Malacanang, bahagi lang ng due process ang inihaing depensa ng Duterte camp kaya hindi raw sila makikialam. Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Let them be. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. Nauna nang nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na legal ang pag-aresto kay Duterte dahil may obligasyon ang Pilipinas sa Interpol bilang miyembro nito. Sa ngayon, hawak pa rin ng ICC si Duterte habang hinihintay ang confirmation of charges na nakatakda sa September 23. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Higit isang linggo na lamang bagong bilang Pilipino 2025 at kasabay ng pangampanya ng mga kandidato ay ang pagsagot nila sa mga isyong pinupuhol sa kanila. Nasa frontline na balitang niya si Mean Los Baños. Sa Lucena, Quezon nangampanya ang mga manok ng alyansa para sa bagong Pilipinas na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Bago ito, nagpapreskon sila at sinagot ang ilang issue gaya ng pagpapaimbestiga ni Pangulong Bongbong Marcos sa kumpanyang Prime Water na pagmamayari ng pamilya ng alyansa candidate na si Congressman Camille Villar. Napag-alamang Prime Water din ang nagsusuplay ng tubig sa Lucena para sa ilang kandidato. Tama lang ang desisyon ni PBBM na paimbestigahan ito dahil sa kaliwat ka ng reklamo. Any issue or controversy that concerns a basic need of the people should be addressed right away. Dito mismo sa Lucena, kausap namin yung mga mayors o kaya mismo yung congressman dito. Problema rin nila yung tubig. Walang politics involved pagka yung basic necessity na ng ating mga kababayan ang involved. Hindi naman nakadalo sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas dito sa Lucena, Quezon si Congresswoman Camille Villar. Kaya naman hindi na inilagay yung kanyang larawan sa entablado. Pero sa labas nitong convention center makikita pa rin ang kanyang tarpaulin. Iginiit naman ng pamunuan ng Alyansa na bahagi pa rin ng administration slate ang kongresista. Ayon sa campaign manager ng Alyansa, nire-respeto nila ang track record sa public service ni Villar. Kinakampanya pa nga rin daw siya ng Alyansa. Patuloy rin ang kampanya ng isa sa mga pambato ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Vic Rodriguez. Pumisita siya sa Cebu para sa gaganaping grand rally sa Danau City. Ang isa pang manok ng Duterte camp na si Senator Bongo, sinuyod ang General Trias City sa Cavite. Patuloy daw niyang ipaglalaban ang taas sahod at mailapit sa mga tao ang serbisyong pangkalusugan. Sa pagpunta ni dating Senador Kiko Pangilinan sa Nueva Vizcaya, isusulong daw niya ang batas para payagan ang gobyerno na direktang bumili ng palay mula sa mga magsasaka, pati ang libreng almusal program para sa mga estudyante. Ang kaalyado niyang si dating Senador Bam Aquino, iginiit na kailangan ang pagtutulungan ng lahat ng ahensya ng gobyerno at pribadong sektor para solusyonan ang krisis sa edukasyon. Kasunod ng pag-aaral na halos 19 na milyong graduate ng senior high school ay hirap umintindi. Bumisita naman sa Cagayan de Oro City ang independent candidate na si Ariel Quirubin. Hinikayat niya ang mga botante na maging matalino at mapanuri sa pagpili ng kandidato. Habang ang TV host na si Willie Revillame nangampanya sa San Jose City, Nueva Ecija kahapon. Hindi raw siya politiko na may bahid ng korupsyon, kundi public servant na gustong matulungan ang mga Pilipino, lalo na pagdating sa kalusugan ng mga mahihirap. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5.
Sinimulan na ngayong araw ang investigasyon ng Local Water Utilities Administration sa Prime Water. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kaliwat ka ng reklamo ng mga consumer sa water company ng pamilya Villar. Bumuelta ang palasyo sa pahayag ni VP Sara Duterte na namumulitika lang ang administrasyon. Inendorso kasi ng vice si senatorial candidate Camille Villar na kasama rin sa alyansa ng Pangulo. Ayon sa Malacanang, maraming apektado kaya tama lang ang investigasyon sa Prime Water. Sana po ay i-level up po natin. Rason sa rason, datos sa datos, huwag gamitan ng masasamang salita or pagmumura. Ang Prime Water, anuman naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. Hindi po lahat ng ginagawa ng administrasyon para sa taong bayan ay pulos or pamumulitika. Hindi pa rin kumbinsido si VP Sara Duterte sa nilunsad ngayong araw sa Visayas na 20 pesos na bigas. Git niya, hindi daw ito kayang ibenta ng pamahalaan sa buong bansa. May belta naman dyan ang palasyo. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Wala na ang 20 pesos na bigas. Isang araw lang. Ganyan ang klase ng pamahalaan natin ngayon. Pinaglalaruan nila ang mga mahihirap. Ito ang birada ni Vice President Sara Duterte sa isang araw na pagbenta ng 20 pesos na bigas sa Visayas. Git ng bise, hindi kayang ilunsad ng pamahalaan sa lahat ang murang bigas. Sinubukan nila mag-promise na naman ulit na alam nilang hindi nila kaya ibigay. Matatanda ang in-exempt ng COMELEC sa kanilang election spending ban ang pagbenta ng 20 pesos na bigas. Pero may kondisyon silang inilatag. Bawal na ito ibenta 10 araw bago ang Bilang Pilipino 2025 sa May 12. Ito ang dahilan kung bakit ngayong araw lang inilunsad ang 20 pesos na bigas. Una na ring sinabi ni VP Sara na may bahid umano ng politika ang 20 pesos na bigas ng Marcos Jr. administration. May hamon naman dyan ang palasyo. Kung ano mang pakikipag-argumento po o pakikipag-diskusyon ng ating Vice Presidente, sana po ay i-level up po natin. Rason sa rason, datos sa datos. Welta dyan ng bise. Dapat sinasabi niya yan sa sarili niya kasi siya yung unang-una namumulitika gamit ang opisina ng Office of the President. Tiniyak naman ng palasyo na kayang paabuti ng pamahalaan hanggang ngayong taon ang pagbenta ng 20 pesos na bigas at susubukan itong ituloy hanggang 2026. The program can be sustained up to December of this year, and maybe by the following year, 2026, it would be considered or will be included in the budget. Sa kabilang banda, sinagot din ng bise ang mga pahayag ng ilang House leaders na diversionary tactic lang ang ginagawa ni VP Sara sa pag-uungkat ng umano'y korupsyon sa pagpasa ng 2025 national budget. Giit nila, dapat sagutin na lang ng bise ang pangunahing issue na umano'y paglustay niya sa kanyang confidential funds. Naku, hindi issue ang confidential funds dahil nag-file na sila ng impeachment. Pero hanggang ngayon, meron pa ring blanco sa mga budget natin na tinatanong doon sa Supreme Court. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ipinwesto na ang chimney sa Vatican kung saan lalabas ang usok na hudyat kung meron ng bagong Santo Papa. Isinara na rin sa publiko ang Sistine Chapel bilang paghahanda sa conclave. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Maingat itinayo ang chimney na ito sa bubong ng Sistine Chapel sa Vatican. Bahagi yan ng paghahanda para sa conclave o ang pagpili sa susunod na Santo Papa. Sa gagawing botohan, susunugin ang mga balota ng mga kardinal. Sa chimney na ito lalabas ang usok. Kulay puti ito kapag may napili ng bagong pope. Itim na usok naman ang lalabas sa chimney kapag wala pang desisyon ng mga kardinal. Magsisimula ang conclave sa Miyerkules na tinatayang tatagal ng hanggang 3 araw. 10:30 ng gabi yan, oras sa Pilipinas. Sa ngayon, sarado na sa publiko ang Sistine Chapel kung saan ito gaganapin. Ang mga kardinal tuloy-tuloy sa kanilang congregation meeting hanggang bago magsimula ang conclave. Ang Pinoy na si Luis Antonio Cardinal Tagle ang isa sa mga matutunog na pangalang posibleng maging susunod na Santo Papa.
Nananawagan ng dasal si Cardinal Tagle para sa conclave. Habang naghihintay ng bagong leader ng simbahan, dinaragsa ang Vatican Museum. Dito makikita ang artifacts ng Catholic Church. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Isa na namang legend ng Philippine entertainment ang namaalam. Pumanaw na ang veteranong aktor na si Ricky Davao sa edad na 63. Kinumpirma yan mismo ng anak ni Ricky na si Ara. Taong 1978 nang magsimula ang karera ni Ricky sa showbiz. Pero bago nakilala bilang aktor, naging dancer muna siya ng grupong Vicor Crowd. Bukod sa telebisyon at pelikula, nakilala rin ang husay ni Ricky sa teatro. Bukod sa pagiging aktor, direktor din si Ricky. At isa nga sa mga proyektong ginawa niya ang TV5 serye na Paano ang Pasko. Susunod, motovlogger na sangkot sa road rage sa Zambales, sinuspinde ang lisensya. Tumiting lalaban sa fake news, inilunsad. Rider na bundol at nakaladkad ng 18-wheeler. At Congressman Paulo Duterte nahaharap sa reklamong physical injuries at grave threats. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Kuha yan sa isang gasolinahan sa may highway sa Davao City. Maya-maya kita ang salpukan ng SUV. Ayan, at ang pickup. Nadami rin dyan ng isang motor at cargo truck. Base sa investigasyon, matulin ang takbo ng pick-up hanggang sa nawalan ito ng kontrol. Wala namang lubhang nasugatan bagamat merong mga naospital. Nagkaayos din ang mga sangkot sa aksidente. Bumuo ang pamahalaan ng komite para labanan ang fake news at pangungunahan po yan ng PNP kasama ang iba't iba pang ahensya. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis. Yan ang sigaw mismo ni PNP Chief Romel Francisco Marbil at ng PNP nang ilunsad ang Joint Anti-Fake News Action Committee sa Camp Crame. PNP ang mangunguna sa komite, katulong ng iba't ibang ahensya. Layo nitong gawing mas agresibo ang laban kontra fake news. Ayon kay Presidential Communication Office Secretary Jay Ruiz, dapat mabilisang ma-take down ang mga fake news para hindi na kumalat pa. Plano raw ng PCO na gumawa ng Unified Operational Framework para tumutok sa pagpapatigil ng pagpapalaganap ng fake news. Ang nangyayari, DICT, CICC may ginagawang operational framework. Ang cybercrime group ng PNP meron din sarili. Meron din ng NBI. Pero wala yung nakatutok talaga na, oh, ito, peke ito, fake news to, i-take down natin. Sino magte-take down? Sa batas, wala eh. Para naman si spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tariela, mahalaga ang patuloy na pagsasabi ng katotohanan. Kung dati raw ay dina-downplay ang issue sa West Philippine Sea, ngayon mas marami na sa mga Pilipino ang may kamalayan sa issue dahil sa pagpapakalat ng tamang impormasyon. According to the recent survey, more than 83% of Filipinos are aware of the Chinese aggression in the West Philippine Sea and that they support the stand of President Bongbong Marcos in standing up against China's bullying. Binilaan naman ni General Marvil ang nasa likod ng pagpapakalat ng fake news maging ang mga nagsishare nito. Remember, ang spread po ng fake news sa tao rin eh. Gusto natin talaga yung tao natin, they have all individual responsibility and accountability. Pagka nag-spread ka ng fake news, automatic kasama ka. Pag-uusap pa sa bubuing komite ang proseso ng pag-regulate sa fake news at pagtukoy sa kaakibat na penalties nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Inulan ng pambaba sa social media ang vlogger na nakaalita na ang pickup driver na muntik niyang makagit-gitan sa Zambales. Pinagpapaliwanag na siya ngayon ng LTO at pansamantala pang hindi magagamit ang kanyang lisensya. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa viral video na ito ng isang motovlogger, nakasunod ang isang mismong kumukuha ng video sa pickup truck na yan sa Zambales. Ilang saglit pa, muntik na magkagit-gitan ng pickup at vlogger na sakay ng motor. Paglampas ng vlogger, naglabas pa siya ng middle finger.
Tumigil sandali ang rider at inabangan ang pick-up. Ayan ang pick-up! Sapakin natin! Bumaba ang driver ng pick-up, saka kinumpronta ang vlogger dahil sa muntikang pagkakagitgit. Pero hindi naman nagpaubra ang vlogger. Sorry, ano? Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mong lubok-lubok yung daan. You tell me! Bakit nga ba? Bakit nga ba? You tell me! Ginagit-git nyo kasi. May side mirror pa, ako wala! Hindi ka gumagamit side mirror mo? Kahit na umalis ang pickup driver, hindi pa rin natapos ang pagmumura ng vlogger. Ang viral video na yan, umani ng mga pambabash sa social media. Matapos nito, sinubukan niyang puntahan ng personal ang nakaalitang pickup driver pero hindi na siya nadatnan. Kaya naman gumawa siya ng apology video, hindi lang para sa driver, kundi pati na rin sa iba pang nadamay sa issue, sa riding community at sa mga taga-Zambales. This issue is all on me. I'm still learning. This one especially the hard way. I promise to be more patient next time, especially on the road. Sinusubukan ng News 5 na hinga ng panig ang vlogger pero wala pa siyang tugon. Sa kabila ng pagsasorry, pinatawan siya ng show cause order ng Land Transportation Office. Pinagpapaliwanag siya kung bakit hindi dapat bawiin ang kanyang lisensya. Hindi rin niya magagamit ang kanyang lisensya ng 70 araw dahil sa preventive suspension. Muling nagbabala ang LTO sa mga motorista na huwag pa irali ng init ng ulo sa kalsada. At marami na ang naparusahan dahil dito. Dapat din daw ginamit ang kanyang social media influence para isulong ang responsableng pagmamaneho. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Hiniling ni Senadora Amy Marcos sa Ombudsman na paimbestigahan ang ilang opisyal na sangkot sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mismong ang senadora ang sumadya sa Ombudsman. Bitbit ang kanyang committee report sa pinangunahan niyang pagdinig. Kabilang sa mga inireklamo ng senadora ay sina PNP CIDG Chief Nicolas Torre III, Justice Secretary Boying Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, pati na si Special Envoy on Transnational Crime Marcos Lacanilao. Inaasahan ko na yung ating mahal na ombudsman ay tuluyang imbestigahan kasi nga hinaharang ito sa Senado. Nahihirapan kami na kumuha ng testigo at sana kung kinakailangan patawanan ng kaso at parusa. Pinaimbestigahan ng Commission on Human Rights ang pamamaslang sa veteranong journalist na si Johnny Dayang. Sa nilabas itong pahayag, nagpadala na sila ng isang quick response operation team para magsagawa ng investigasyon. Nanawagan naman ang CHR sa mga miyembro ng media na isumbong ang anumang pagbabanta o harassment sa pamamagitan ng Aliso Alert Mechanism. Dagdag ng ahensya, kinakailangan tumindig sa pagdepensa sa katotohanan at kumilos para sa kaligtasan ng mga journalist. Matatanda ang pinagbabaril si Dayang sa kanyang bahay sa Kaliwa Clan noong April 29. Dati siyang nanungkulan bilang alkalde ng naturang bayan at naging presidente ng Publishers Association of the Philippines Incorporated. Pinagsosori ng Office of the Ombudsman si Cebu Governor Gwen Garcia kaugnay ng pagpalag nito sa suspension order laban sa kanya. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, dapat humingi ng paumanhin si Garcia matapos silang akusahan na namumulitika lang dahil appointee siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanindigan din si Garcia na hindi siya bababa sa pwesto. Pero giit ng Ombudsman, ipinatutupad lang nila ang batas at wala silang kinikilingan na kahit sino. Nahaharap sa reklamong grave abuse of authority si Garcia dahil sa pag-issue ng permit sa isang construction company kahit wala itong environmental compliance certificate. 6 na buwang preventive suspension ang ipinataw ng Ombudsman laban sa gobernadora. Ang palasyo naman iginiit na hindi makikialam ang Pangulo sa kaso kahit kaalyado niya si Garcia. Ang pananaw po ng Pangulo ay laging kung ano ang dapat sa batas. Hindi po natin gagamitin yung excuse ng pamumulitika. Ang gusto lamang po niya ay masunod ko ano sinasabi ng batas. Nagsorry si Robin Angeles sa naging pahayag niya sa News 5 about sa kanyang ideal girl. Gusto ko po talaga sa babae, yung simple lang, simple lang. Ayoko yung parang ma-makeup, yung pabebe. Gusto ko yung parang polite po sa lahat ng tao, tas maka-Diyos. Ganun, kahit hindi maganda. Yan ang sagot ni Robin nang matanong siya sa gusto niyang babae sa isang event last April. Nagtrending yan at binatikos ng ilang netizens. Say nila, misogynistic umano ang statement ni Robin. Narito naman ang paglilinaw dyan ng aktor.
Hindi, nagkamali din po kasi ako ng sagot doon, Miss MJ. Kinakabahan po kasi ako, hindi po ako sanay na parang ini-interview pa. So, hindi ko po nasabi na maayos yung sagot ko. Pero ang pinupoint ko po doon na hindi po ako tumitingin sa panlabas ng anyo ng tao. Pero tinitignan ko po yung kalooban niya. Kung maging genuine po yung samahan namin sa isa't isa, yun lang po yung gusto ko. Speaking of rapping, confirmed na magkaka-season 2 ang hit series nila na Ang Mutya ng Section E. Tatawagin ang Season 2 ng Ang Mutya ng Section E na The Dark Side. Pinalabas yan sa fan meet ng serye. Spotted pa nga si Andres Mulak na naluha dahil sa pagmamahal na pinaramdam ng fans. Hindi pa tiyak kung kailan ang Season 2. Pero ang mas sure, mapapanood pa rin natin sina Ashton Olviga at Andres every Sunday sa The Purse Family sa TV5. Hindi naman mangyayari itong lahat ng to kung hindi dahil sa inyo, kundi dahil sa pagmamahal niyo sa amin. Guys, maraming salamat sa inyong lahat. Talagang all the fans that supported the show and the whole journey, it's really a blessing, and I'm so glad that you guys came along with us on this ride. Everyone here in the cast individually played their part for all of you guys to put out a show that we can all enjoy. Susunod, Davao City Representative Paulo Duterte nahaharap sa patong-patong na reklamo dahil sa pananakit at pagbabanta umano sa isang bar. Pagkakakilanlan ng 4 na Pilipinong nasawi sa lindol sa Myanmar, tukoy na. At ang kinakikiligan na dance video ng reunited couple na sina Miles Ocampo at Elijah Calas. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Ang inyo po napapanood ay kuha sa highway sa Bantay, Ilocos Sur. Kitang-kita ang pagbundol ng 18-wheeler sa isang rider. Ilang meron pang nakaladkad ng rider na nasa may gulong ng truck. Napatigil din ang 18-wheeler na umano'y nawalan ng preno. Ligtas naman ang rider pero napuruhan siya sa hita at tuhod na uwian sa Arregluhan. Nahaharap sa reklamong physical injuries at grave threats si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Sinampahan siya ng reklamo sa Department of Justice. Inihain niya ng isang Cristone John Patria. Base sa nakalap niyang News 5 na investigation data form na kinumpirma naman sa amin ni Prosecutor General Richard Padulyon, alas 3 na madaling araw noong February 23 nang mangyari ang insidente sa isang bar sa Davao City. Hindi dinetalye pa ang buong pangyayari pero gumugulong na ang investigasyon dyan. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Pulong pero hindi pa rin siya sumasagot sa amin. Sa kabila ng naunang pag-alboroto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island, tiniyak ng COMELEC na tuloy pa rin ang botohan. Gagawing alternatibong voting area ang ilang paaralan at basketball court. Nasa frontline ng balitang yan, nagbabalik Simon Gualvez. Maglilimang buwan na sa evacuation center ang pamilya ni Jonah Zamora sa La Carlota City, Negros Occidental mula nang mag-alboroto ang Bulkang Canlaon. Kahit hirap sa kanilang kondisyon, ayaw daw palagpasin ni Jonah na makaboto sa darating na Bilang Pilipino 2025. Tingin kasi niya, ito ang posibleng sagot sa pagsubok na hinaharap nila ngayon. Anong hiling niyo sa mga kandidato ngayon? Sana umalis na kami dito. Gusto ko uwi sa amin. Kaya mainit dito eh. Mahirap talaga dito. Ito rin ang parehong dahilan kaya personal na binisita ni COMELEC Chairman George Garcia ang probinsya. Ngayon kasing nasa evacuation center ang mga residente, napalayo rin sila sa mga pagbobotoang presinto. Pero tiniyak ng COMELEC na walang mangyayaring failure of election o postponement ng botohan. Ang commitment ng COMELEC, kahit hindi sila ganun kadami, sa isang paaralan, kinakailangan at all cost sila ay makakaboto. Ang problema, hindi magagamit bilang polling center ang mga paaralang tinutuluyan ng mga bakwit. Isang classroom na ito sa mga voting precinct o pagbobotohan sana ng mga residente. Pero dahil nga tambak na ito na mga gamit mula sa mga nagsilikas na residente, ililipat na lamang o magtatalaga na lang ng ibang voting area para sa kanila. Nakatakda raw gamitin ng iba pang paaralan bilang alternative voting area. Pwede rin daw gumawa ng makeshift polling center sa mga covered court. Kahit magkaroon tayo ng mga kalamidad, hindi po pwedeng yan ay maantala. Dahil ang boto ng bawat isang mamamayan ay napakahalaga.
Nakahanda na rin ang incident command system ng pamahalaan kung magkakalamidad. Lalo't ito rin ang pwede nilang gawin sa Sorsogon sakali magtuloy-tuloy ang pag-aalburuto ng bulkang Bulusan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Sinimulan na po ng COMELEC ang final sealing and testing ng mga Automated Counting Machines or ACM para sa Bilang Pilipino 2025. Kasama ng COMELEC at ilang foreign observers nang ipasubok ang mga makina sa mga guro sa Pateros Elementary School. Kabilang sa mga importanteng bahagi ng testing ay ang pagprint ng initialization report. Ito po ay para makasigurong walang nakatalang boto sa lahat ng mga kandidato bago simulan ang mismong botohan. Target ng COMELEC na tapusin ang final testing and sealing ng mga ACM sa May 7. Tinak naman po ng poll body na sakaling magkaproblema sa mga makina ay merong 16,000 standby units. Kinumpirma ng NBI ang pagkakakilanlan ng 4 na Pilipinong nasawi sa lindol sa Myanmar noong March 28. Base yan sa DNA analysis na nakuha ng Forensic and Scientific Research Service sa mga sample mula sa mga bangkay. Nag-match ang mga specimen sa DNA samples ng kanilang mga kaanak. Hindi na muna pinangalanan ng mga biktima bilang respeto sa kanilang pamilya. Higit 3,000 ang nasawi sa magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar na umabot din sa Thailand. 20 milyong residente naman ang apektado. Kinilig ang netizens sa sweet video ni na Elijah Canlas at Miles Ocampo. Sa video, grabe ang energy ni Elijah. Todo hataw kaya tawang-tawa ang birthday girl niyang girlfriend. Nakakakilig ang magical moment nila sa Hong Kong Disneyland. Ang caption dyan ni Miles, ganun pala yung energy. Reply naman ni Elijah, anything for the birthday girl. Abangan, lalaking nag-ala sirena sa Jet Aquarium sa China, kinaaliwan. At music video ng collab song ng Maroon 5 at ni Blackpink Lisa inilabas na. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Patuloy na namamayagpag sa music scene ang collab ng K-pop at Western artists. Latest dyan ang bandang Maroon 5 with Blackpink Lisa. Yan ang music video ng kanilang kantang Priceless. Pang Mr. and Mrs. Smith movie ang peg. May ma-action pang fight scene sina Lisa at Adam Levine na nauwi sa romance. Ito ang first time na nakakolab ng Maroon 5 ang isang K-pop artist. Bahagi ito ng upcoming 8th studio album ng banda. We're down to top 6 sa Miss Universe of Philippines. Pasok dyan, sina Winwin Marquez ng Muntinlupa, Atisa Manalo ng Quezon Province, Chelsea Fernandez ng Sultan Kudarat, Iliana Marie Aduana ng Siniloan, Laguna, Gabriela Carvalho ng Cebu City at Maria Katrina Liegado ng Taguig. Ongoing ngayon sa MOA Arena ang Coronation Night ng Miss Universe Philippines. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Friday, mga kapatid. Para naman sa ating pabawang pampagood night, mga lalaki ang nag-beast mermaid sa China. At hindi lang yan po, dahil chubby ang ating mga merman, ang performers sa isang water park doon. Kumikending pa, ano ba yan? Teka, Hindi sorry. ready si Mama. Kumikending pa mga lalaking yan. Naka-floral pants pa para sa kanilang performance sa loob ng aquarium. Hindi alintana kahit na meron silang jelly. Ano? Chubby belly kasi, Bok. Di jelly belly. Habi nga sa mga turista ang performance. Ayon sa mga staff, 10 minutong nasa ilalim ng tubig ang mga merman. Marami rin dito sa atin yan. Shokoy ang sa atin.
naman yung ibig sabihin. Hindi, mahirap yung ginagawa nila, ha? Yes. Bakit yes ka? Kaya mo rin yun, Bakit? sir. Kasi ang hirap ka na nga, magpipigil ka ng hininga mo, tapos mag-movement ka pang Yun. ganun. Di ba? Baka lumabas na yung Kaya ni inhale Johnny. mo, di ba? Ang hirap yun. Pero sir, yun na yung bagong ngayon. Ganun ka nga, Outfitan sir. pag nagsiswimming. Hindi ko gagawin yung Ganun ginagawa. lang siya. Kasi it's Friday! It's Friday na. Oy, ako may weekend It's pa. Friday! What I meant lang kasi was mahirap talaga lumubog pag medyo marami kang fat cells eh. Hindi ka, i-float. Tapos nakatayo pa. Ibang considerations ko eh. Tama naman. Tama naman. Para salvavita. Goodbye na nga tayo. Teka, nag-zoom out na yung camera. Buti pianos na. Yan po, 45 minuto pag-himays malaking headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Mayan Los Baños, ako po si Nikki de Guzman. Ako naman po si Edwin Gao. Hanggang sa Lunes mga kapatid. Salamat naman. Tapos itong araw na ito. Magandang week.